Welcome back to Braille's channel. This is for all SSS pensioners na need mag-comply ng kanilang AKOP. Marami na po tayong naibahaging video tutorials with regards sa AKOP compliance at nagbabalik pong muli ang inyong lingkod para sa updated information at tutorial na makakatulong po sa ating mga SSS pensioners. Paano nga ba mag-comply? Saan pwede mag-comply? Paano kung ito ay na-hold o na-suspend? Paano ang gagawin? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi ngayon but before po tayo mag-start kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like and share na din sa kapwa natin pensioners para lagi po tayong updated sa mga makabuluhang tutorial na makakatulong po sa lahat. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Sa lahat ng SSS pensioners, submit your AKOP compliance before your due date. Paano at saan nga ba pwede makapag-comply? Alamin. Sino-sino nga ba ang pwedeng mag-comply ng SS AKOP? Ito po ay para sa lahat ng pensioners na ang birthday ay ngayong June o hanggang August ng taong ito, kayo po ay pwede nang mag-comply ngayon. Kabilang din dito ang lahat ng hindi pa nakakapag-comply prior sa June compliant at ang lahat ng naka-hold o na-suspend ay pwedeng mag-comply agad. Ano nga ba ang schedule of compliance? Una, ang lahat ng retiree pensioner na nasa edad 80 years old pataas at naninirahan sa Pilipinas ay dapat mag-comply sa buwan ng kanyang kapanganakan. Kung June ngayon ay ang mga June to August celebrants ay dapat nang mag-submit ng kanilang AKOP. Pangalawa ay ang mga retiree pensioners na residing abroad. Kayo po ay dapat mag-comply sa buwan ng inyong kapanganakan o 2 months prior ay pwede nang mag-submit. Pangatlo ay ang mga disability pensioner na sa buwan din ng kanilang kapanganakan kasama ng mga documentary requirements including your recent medical certificate at laboratories. Ang pang-apat naman ay para sa mga survivorship pensioners, kayo po ay dapat mag-comply sa buwan ng kapanganakan ng namatay yung asawa at ang panghuli ay ang mga dependent pensioners na ang schedule of compliance ay sa buwan ng kapanganakan ng namatay na member. Paano naman ang manner of compliance? May dalawang paraan po tayo kung paano makapag-comply ng ating SSS AKOP. Ito ay ang compliance through personal appearance or visual confirmation at ang without personal appearance or without visual confirmation. Kung ang nais nyo po sa pag-comply ay through personal or visual steps, una ay ang pagpunta sa any SSS branch. Through over-the-counter but need nyo po magpunta base sa coding schedule ng SSS. At ang pangalawa naman ay through video call conference gamit ang AMS Teams apps. Ito ay madalas ginagawa ng mga retirees residing abroad. Kung ang nais nyo naman po ay without personal or visual confirmation, ay pwedeng-pwede naman po. May tatlong paraan po ang SSS para dito. Una ay through mailing pwede nyong kunin ang address sa link na nakalagay or through SSS branch directory. Pangalawa ay through email pwede nyong kunin ang email address na nais nyo pwede sa inyong nearest branch or sa main branch. At ang panghuli natin ay failing through your guardian or authorized representative. Kung video call conference po ang nais nyo, need nyo po mag-email requesting AKOP compliance through ofo.relations@sss.gov.ph or member_relations@sss.gov.ph. Kung through email at mailing process ay pwede nyong makuha ang complete address at email address sa SSS branch directory website. Paano nga ba ang tamang pag-comply? Sa pag-submit ng AKOP, need muna po natin mag-fill up ng AKOP form. Make sure na tama po ang lahat ng details para hindi siya ma-reject. Kung isa ka namang survivor pensioners ay kasama sa pifilapan mo ang self-declaration form, katunayan lamang na nananatili kang walang kinakasama. Kabilang din dito ang pag-selfie ng pensioners, hawak-hawak ang latest newspaper na dapat nababasa ang recent date at hanggang chest. Ito ay isasabit nyo po if through email or mailing ang napili nyong AKOP compliance. At isama nyo rin sa pag-submit ang inyong 2 valid IDs. Paano naman malalaman if na-approved ang aking isinabmit na AKOP? Magpapadala ng email notification si SSS sa status ng iyong compliance if approved or reject. Kung sakaling rejected, sasabihin naman po ni SSS ang reason kung bakit. Need mo lang siyang itama or i-resend ulit hanggang sa ito ay ma-approve.
Kung hindi nyo po maintindihan ang nais ipagawa ni SSS ay pwede nyo po itong replyan at itanong kung ano ang nais nitong ipaayos muli para alam po natin ang dapat gawin. Sa mga na-hold or na-suspend ang kanilang pension, how long nga ba maibabalik ang pension if ever na-hold or na-suspend? Kung na-hold ang inyong pension at ngayon lang nakapag-comply ng mga documents, wait nyo po na ito ay ma-approved. Once approved na, maibabalik ng muli ang inyong pension, kailan kaya? If prior sa pension releasing date na approved, makukuha mo agad ang iyong pension within a month kasama na ang mga previous month na hindi nyo po nakuha dahil sa pagka-hold. At kung sakali naman natapos na ang releasing date bago pa siya na-approved, makukuha mo ang iyong resumed pension after 1 to 2 months. Paalaala lamang po, pwede po tayo mag-comply on before or 2 months prior sa inyong birthday. Ang resumption ng inyong pension ay within 1 to 2 months depende sa araw at oras ng pagka-approved. Para sa iba pang mga video tutorial with regards sa AKOP compliance ay pwede nyo pong panoorin ang mga videos tulad ng mga ito, bagong guidelines ng SSS AKOP at ang steps process. Ang aking aktual na pag-email kung paano ako nag-comply para sa aking mother at kung paano agad itong na-approve pwede nyo po itong panoorin at gayahin po. Maging ang mga na-hold ang pension ano nga ba ang dahilan at paano ito maibabalik may video po tayo dyan. At ang mga pensioners residing abroad paano ba sila makakapag-comply at marami pa pong mga videos with regards sa inyong AKOP compliance, pwede nyo pong bisitahin ang aking channel para sa mga videos tutorial na makakatulong po sa inyo. That's it. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest updates at impormasyon na makakatulong po sa ating mga SSS at social pensioners, maging ang iba nating kababayan with regards sa kanilang mga financial assistance, online filing, at iba pang government documents. Marami pong salamat and God bless everyone. Subscribe Gorillas Channel. Subscribe Gorillas Channel. Subscribe Gorillas Channel. Subscribe Gorillas Channel. Subscribe Gorillas Channel.